Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz Yusuf. Assalamualaikum po, Ustaz. Waalaikumsalam. Nasaan na kaya tayo? Ito na? Kalimutan ko tuloy, nasaan na tayo? Yung page na tayo, Yusuf. Ito tayo sa may tab. Lagyan niyo ng marker last time po, Ustaz. Hindi ko maalala. Ito na yun ata. Dito na yun. 50 plus yun. Session na rin. Plus yun eh. Tagot tayo ito. How many types of tagot? Wala pa yan, Ustaz. Hindi pa natin naabot yan. Dito na tayo. Sa Arabic, dito na tayo. Okay. So, nakuha na natin nung last, Yusuf, ang dalil tungkol ang sa pinakaunang propeta. Walang iba kundi unang sugo pala, si Nuh alayhis salam, at ang pinakahuling sugo at propeta, walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Di ba nakuha na natin yun, Yusuf? Nakuha o hindi? Opo, Ustaz. Yung last meeting ang pinagkuha nyo, yung pinaliwanag yung difference ng Nabi at Rasul. Okay. So yun ang last na topic natin. Wa khatamun nabiyyin, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam huling sugo at huling propeta. Wa dalilu ala anna awwalihim Nuh, ang dalil ng pinakauna ay si Nuh alayhi salam. Yun ay inna awhayna ilayka, katotohanan ibinaba namin sa iyo ang revelasyon. Kama awhayna ila Nuh, tulad ng pagbigay namin ng revelasyon kay Nuh alayhi salam wan nabiyina min ba'dihi, at ng mga sugo after niya. Tingnan niyo binanggit, at ng mga sugo after niya. Ibig sabihin siya ang unang sugo. So and then dito, wa kullu ummatin ba'atha, at ang every generation, follower, tulad natin, generation tayo at follower tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ba'athallahu ilayha rasulan, pinadalhan sila ng sugo ng Allah. Pinadalhan sila ng sugo ng Allah. Mula kay Nuh alayhis salam hanggang kay Muhammad sallallahu alayhi wasallam. And then ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda. Ang ginagawa ng sugo, inuutusan nila yung mga follower nila, sambahin ng Allah wahdahu, nag-iisa. Sambahin ng Allah, nag-iisa, yun ang utos ng mga propeta. Wa yanhahum an ibadatit taghut, at pigilan sila sa pagsamba sa mga taghut. Dito natin alamin kung ano yung taghut. Tapos na to. Okay, dito tayo. Yalla Yusuf, pakibasa Yusuf. Dito na Yusuf. Salam po, Ustaz.
Was there any nation or people left without a messenger sent to them to enjoin on them worship of Allah alone in the rejection of Taghut? Answer. There was no nation left without having a messenger sent to it, a fact which is substantiated by the words of Allah. Saan na ba yun? Okay, saan nandito? Continue. Tapos na ba? And we did send to every nation a messenger preaching worship Allah and shun the Taghut. Okay, so yun ang ano natin. So was there any nation? Meron bang mga, ang nasyon dito yung group of people na meron silang sinusunod na specific na propeta. Halimbawa, sa panahon ng Nuh alayhis salam, ang sinusunod nila ang mga ruling sa panahon ni Nuh alayhis salam. So, ang tawag doon nasyon. And then, o mga tao without a messenger na hindi sila napadala ng sugo na mag-utos sa kanila na sambahin ng Allah mag-isa at lumayo sa takot. Lumayo sa takot. Maraming ibig sabihin ng takot. Una, ang may ibig sabihin ng takot, shaitan. Pangalawang meaning ng takot, mga santo-santo o Diyos-Diyosan maliban sa Allah. Ang tawag doon, takot. Okay, so yun ang takot. Diyos-Diyosan maliban sa Allah, pwede rin si shaitan. Takot din yan sila. Next, there was no nation left without having a messenger sent to it. And then, ang sabi ng Allah, walaqad ba'asna, nabanggit natin kanina, at pinadala namin sa bawat nasyon, sa bawat follower, sa bawat henerasyon, rasulan, sugo. Ang utos ng sugo, ani'budullah, sambahin ng Allah, nag-iisa, wajtanibut taghut, at lumayo sa mga taghut. Iwasan ang taghut. And then, next question, Yusuf. Yusuf. Nakamute ka, Yusuf. Nakamute din ako. Hindi naman. Yalla dyan na. Upostad. What is Tagut? Sir. Tagut is whatever man worship instead of or to the exclusion of Allah. It is also any human whom man worships or obeys beyond normal limits. Okay, so yun ang tagut. Dinagdagan pa dito, although hindi nila sinali dito yung shaitan. Sinama dito yung mga tao na sinusunod natin kahit alam natin na ang utos niya ay salungat sa utos ng Islam. Takot din yun. Okay, so kasama din yung mga tao na sinasamba ng tao. Halimbawa, si Isa alayhis salam, sinasamba siya ng tao. Pero si Isa alayhis salam, wala naman siyang kaalam-alam na siya ay sinasamba ng tao. At hindi niya rin utos o inutusan ng mga tao na sambahin siya. So, ang tawag doon, takot. Kasi Diyos-Diyosan siya maliban sa Allah. Kaya lang pinagkaiba ng Isa alayhis salam kaysa sa ibang Diyos-Diyosan ng Isa alayhis salam, alam niya kung sino ang totoong Diyos at hindi niya inutusan ng mga tao na sambahin siya. Next, continue dyan na. How many types of Tagut are there? There are many types of Tagut, but their principal ones are 5. Iblis, the one accursed by Allah, one who approves of being worshipped, one who calls people to go worship him, one who claims the knowledge of unseen,
and the one who rules by the laws other than those sent down by Allah. We are commanded to disbelieve in and shun them all to submit to the will of Allah. Okay, so kung titingnan mo, ang una daw si Iblis, takot yan. Pangalawa, one who approves being worshipped, isang tao, utusan niya ang tao na sambahin siya, tawag sa tao na yun, takot. The one who calls people to worship him. Okay. And then, one who claims the knowledge of the unseen, yung taong magsasabing, alam ko kung anong future. Alam ko yung mga bagay na hindi nyo nakikita. May mga ganun yan. Tulad ng mamang huhula. So, and then the one who rules laws by other than those sent down by Allah. Yung pang-apat, yung mga taong tawag dito. Meron siyang sariling ruling na salungat ito sa rules ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then, ilan na? Si Iblis. And then, ang pangalawa, ang taong inaprubahan niya na siya ay sasambahin. Pangatlo, yung taong nagpipreach na siya ay sasambahin. Yun ang pangatlo. Pang-apat, yung kinaklaim niya na meron siyang kaalaman about sa mga hindi nakikita. Gaib. Tulad ng mga fortune teller. Manghula. And then ang panglima, yung nagkiklaim na meron siyang mga laws na salungat ito sa laws ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang panglima. Next, Aurora. Yala Aurora. Ellen. Salam po, Ustaz. Waalaikumsalam. What is the proof of the above? The words of Allah. Wala po akong makita, Ustaz. Yan dyan na. Pakibaba po. Yan na. Nababa ko na. Yes. There should be no compulsion in There should be no compulsion in religion. Surely, right guidance has become distinct from deviation. So whoever disbelieves in Taghut and believes in Allah has surely grasped the strong unbreakable handle. And Allah is the whole-hearing, all-knowing, and His words. Okay, teka lang. We did So send a dito sinabi messenger is, to every nation. Teka lang. La ikraha fid din, hindi mo pwedeng pilitin ang isang tao pumasok sa reliyong Islam. Walang pilitan. May nakita kang non-Muslim, pipilitin mong pumasok sa Islam, bawal sa Islam yon. Kasi tayo, ang role lang natin is ipalaganap by preaching. Preach natin na ganitong Islam. Hindi natin silang pwedeng pilitin. Ipakita lang natin ng Islam ay complete way of life. Pag nag-Islam sila, pag naging Muslim sila, ganitong benefit, ganito. Ganon siya. Walang pilitan. وَقَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. Katotohanan ang guidance clear. Napakalinaw. Kesa sa kaligawan. Itong ligaw na landas. And then, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Ang sino man nag-disbelieve, ni-reject niya ang taghut. Ang sino man nag-disbelieve, ni-reject niya ang taghut, wa yu'min billah, at naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Katotohanan, nakahawak na siya. Nakahawak. Parang naano na talaga niya. Ano tawag dito? Hindi nakahawak. May meaning pa yun. Halimbawa, nakabitay na siya. Nakabitay, pangit naman.
faqad istathaka bil urwatil wuthqa, nakahawak na siya sa tali, sa pinakamatibay na tali. Nakahawak na siya sa pinakamatibay na tali. Ang sabi ng mga ulama natin, ang pinakamatibay na tali, sinasabi dito, yun ay ang la ilaha illallah. Lan fisama laha, hindi ito napuputol, hindi ito nasisira. Yun ay ang la ilaha illallah. Wallahu sami'un alim. At ang Allah ay pinaka sami'un, naririnig niyang lahat, alimun, alam niya ang lahat. At ang Allah, naririnig niyang lahat at alam niya ang lahat. Yala, Aurora, next. Dito na tayo, Aurora. Dito na sa baba. Say. We did send a say, O people of the book, come to a word equal between us and you, that we worship none but Allah, and that we associate no partners with him, and that none of us take others for lords besides Allah. But if they turn away, then say, bear witness that we are Muslims and have submitted to Allah. This is the meaning of La ilaha illallah. There is no God but Allah. Okay, The ito muna. messenger of Allah, peace Dito be muna. upon him. Relax, Aurora. So, ang next naman na dalil, cool. Sabihin mo, O Muhammad, ya ahlal kitab. Alam niyo kung sinong ahlul kitab? Ang Christian at ng mga Hudyo. Pag sinabi mong ahlul kitab, Christian at Hudyo. So, ang sabi, ta'alaw ila kalimatin, halina kayo sa word. Sawaun bainana wa bainakum, parehas tayo. Parehas ang word na ito sa amin at sa inyo. Ano ang word na to? Allah na'budu illallah, na wala tayong sasambahin maliban sa Allah. Wala nusyrika bihi syai'an, at wala tayong itatambal kay Allah kahit isa, kahit anuman, na hindi natin tambalan ng Allah sa pagsamba kahit anuman. Wala yattakhid ba'dana ba'dan arbaban min dunillah, at hindi natin gawing ang isa't isa sa atin Diyos-Diyosan maliban sa Allah. Ulitin ko, at hindi natin gagawin sa isa't isa sa atin, hindi natin gagawin sa isa't isa sa atin mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah. Fa in tawallaw, kapag kayo ay tumalikod, kapag kayo ay hindi tumalima, kapag hindi nyo tatanggapin, hindi kayo tumalima sa panawagan na ito, faqulu. Anong sabihin? Faqulu, sasabihin ninyo, ishhadu, sasaksian ninyo, bi anna muslimin, kami ay mga Muslim. Kami ay mga Muslim. Okay, so yun ang pangalawang dalil. Next, pangatlong dalil, galing sa sinabi ng Messenger of Allah. Kaya la, Aurora. The messenger of Allah, peace be upon him, said, the principal part of Islam and its supporting pillar is prayer, and its highest point is jihad, fighting in the way of Allah. And Allah. Saan ka na? Wala na si Aurora. Okay, ang Tapos na po. yung sound mo nawawala-wala. Ang sabi ng Allah, ang sabi ng sugo ng Allah, the principal part of Islam, ano to principal? Pillar of Islam and its supporting pillar, at ano dito, yung tingnan natin yung Arabic niya. Hanggang dito na lang eh. Dito na. So ito na yung wad dalilu qawluhu ta'ala, ang dalil, sinabi ng Allah,
Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, katotohanan ipinadala namin sa bawat nasyon, sa bawat henerasyon, sa bawat followers, rasulan, sugo. Ani i'budullah, para sambahin ang Allah, nag-iisa, wajtanibut taghut, at lumayo sa mga taghut. Waftaradallahu ala jami'il ibad, at pinawajib ng Allah sa lahat ng mga alipin niya, al-kufra, kailangan mag-disbelieve, mag-reject. Kailangan i-reject nila, layuan nila ang taghut. Wal imana billah, at kailangan nilang maniwala, mag-believe. Kailangan meron silang belief sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, ang sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, nung sabi niya, ma'na taghut, ang ibig sabihin ng taghut, ma tajawaza bil abdu haddahu min al ma'bud. Ma tajawaza, yung sumobra na ang alipin sa pagsunod sa kanyang sinasamba. Ano dito? O meron siyang sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tawag doon taghut. And then, aw matbu', meron siyang dito sinasamba. Pangalawa, meron siyang sinusunod maliban sa Allah, kahit ang utos na yan ay salungat na sa utos ng Allah. Tawag doon matbu'. So pag meron kang sinusunod na ang pagsunod mo na yon ay parang pagsunod mo kay Allah, ang tawag doon taghut. Meron kang sinasamba, ang pagsamba mo na yon ay parang pagsamba mo kay Allah, ang tawag doon taghut. Taghut, yung sinasamba mo na yon, maliban kay Allah na yon, ang tawag doon taghut. And then dito naman, al-muta'. Meron kang, parang magkapares ng matbu at saka ng muta'. Hindi muta ha, muta'. Ang muta' is yung nagtataa ka, nag-obey. Obedience kasi ang muta'. Ino-obey mo siya lagi, na parang pag-obey mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dito na yung mga meaning ng taghut. At tawagit, kathirun, maraming mga tawagit. And then waru'usuhum khamsa, ang pinaka-leader lang ng tawagit, 5. Una, si Iblis, la'natullah, si Iblis na kinurse ng Allah, malayo sa rahma, malayo sa awa ng Allah, si Iblis. And then, waman ubida wa huwa radin, at ang sino mang sinasamba, tapos yung sinasamba na yon, gustong-gusto naman niya. Tawag doon taghut din. Waman ubida, ang sino mang sinasamba, maliban kay Allah, tapos siya ay gustong-gusto niya na siya ay sinasamba. So yun ang pangalawang klase ng taghut. Pangatlo naman, waman da'a, ang sino man nag-preach sa mga tao na sambahin ang kanyang sarili, tulad ni Firaun. Di ba si Firaun, inuutusan niya mga taong sambahin siya. Ganon din si Namrud, yung kalaban ni Ibrahim a.s. Inuutusan niyang tao na sambahin siya. So tatlo na. And then, waman idda'a shay'an min ilmil ghaib. At ang mga tao na nagsasabing, alam ko, may alam ako sa mga bagay-bagay na hindi nyo alam, mga unseen. So pag sinasabi niya yon, lumayo na kayo. Taghut yan. Kung alam niya yung mga bagay na hindi natin alam, lumayo kayo sa tao na yan. Waman hakama bighairi ma anzalallah, at sino man nagbigay ng ruling, meron siyang mga sariling rules na salungat ito sa ruling ng Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay taghut din yun. Ito na ang dalil,
Qauluhu ta'ala, la ikraha fid din, walang pilitan sa reliyong Islam. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy, napakalinaw ng turo ng hidayah ng Allah kaysa sa ligaw na landas, kaysa sa daan na hindi kaaya-aya o ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yakfur bit-taghut, ang sino man nagkufur, nagreject sa mga taghut, wa yu'min billah, at naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Katotohanan, nakahawak na siya sa pinakamatibay na tali. Ang pinakamatibay na tali na yun ang la ilaha illallah. Lan fisama laha, at hindi ito na napuputol sa tibay niya. Ang la ilaha illallah, hindi ito napuputol. And then, wallahu, at ang Allah, naririnig niyang lahat, alam niya ang lahat. Ang Allah, pinaka ang kanyang pandinig, alim, ang Allah, pinaka ang kanyang kaalaman. Wa huwa hadha huwa ma'na, ito yung ma'na ng la ilaha illallah. Tingnan mo, meaning daw ng la ilaha illallah. Hadith naman, ito na yung kanina, Ra'sul amri al-Islam, ang pinaka-top, pinaka-leader ng lahat ng gawain, lahat ng utos. Walang iba kundi ang Islam. Ditong nilagay dito ay principal part of Islam. Dito sa Arabic, Ra'sul amri, pinaka-leader ng mga utos, ng mga commandment bilang isang Muslim. Walang iba kundi Islam, of course. Wa urmuduhu, at ang kanyang haligi, umuduhu, ay ang salah. Wa dhirwatu sanamihi, at ang pinaka roof, ang dhirwatu sanami, ang kanyang roof, al jihadu fi sabilillah, ang pag-struggle sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al jihadu fi sabilillah, pag-struggle sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so Allahu a'lam, at ang Allah ang pinakamaalam, nakakaalam ng lahat. Wa sallallahu ala Muhammad, salawat, kapayapaan at kaluhalhatian sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga family niya, wa sahbihi, sa mga companion niya, nawa bigyan tayo ng Allah ng tawfik at hidayah. So, natapos na natin ang ating course, ang ating muqarrar. Ito lahat to, wala na to eh. Post na eh. Wala na. Puro mga okay. Post na lahat eh. Start na natin dito. Pwede naman. Balikan natin. Okay. Dito. Pakibasa nga. Yusuf. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Yalla. What is the judgment regarding one who denies resurrection? Answer. He is judged to be a disbeliever. For Allah says, those who disbelieve assert that they will not be resurrected. Say, surely by my Lord you will be resurrected, and then you will be informed of what you did, and that is easy for Allah. Okay, tingnan nyo. Ano ang ruling ba sa taong wala siyang belief, dinideny niya ang day of resurrection? Tulad ng sasabihin niya sa iyo, maniwala ka, sabi niya, pag tayo namatay, patay na tayo, hindi tayo babalik. Okay, anong sabi dito? He is judged to be a disbeliever. O disbeliever siya kapag titingnan natin ang dalil. Pero as a Muslim, as a tao tayo, hindi tayo pwedeng magbigay ng judgment.
Hindi mo pwedeng sabihin ang mga tao na yan, parang sabihin mo, ikaw kafir ka na ha. Ganon. Ikaw, hindi pwede. Kasi as a tao, ang magja-judge lang sa taong yan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang rule lang natin is paalalahanan sila na yan ay mga gawain o pag hindi mo yan tinigilan, isa ka sa mga disbeliever. Pero sabi mo yung mag-judge, dahil alam natin kung ano yung nasa puso niya, wala tayo doon. Ang judgment natin, according sa dalil, according sa Quran. And then maliban doon, paubayan na natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi, those who disbelieve, and then, za'amal ladhina kafaru, sinasabi, iniisip lagi ng mga disbeliever, an la yub'athu, na hindi na sila bubuhayin pa para sa day of resurrection. Kul bala wa rabbi. Sabihin mo, Muhammad, yes, oo. Sa ngalan ng aking Panginoon, la tub'athunna, katotohanan, bubuhayin kayo ulit at i-account. Thumma latunabbaunna bima amiltum, at ibabalita o sasabihin sa inyo kung ano yung nagawa nyo sa mundo. Wadhalika 'ala Allahi yasir. At ang mga bagay na yan, para kay Allah, ay napaka-easy lang gawin. At ang mga bagay, yung pagbuhay sa ating muli, ay para kay Allah, napaka-easy lang yun sa Kanya. Okay, next. Jannah. Assalamualaikum Ustad. Alaikum salam. Ala Jannah. What was the message with which Allah sent his messengers? Answer. To cause those who believe in his oneness to rejoice in the annunciation of Jannah, and to warn those who ascribe partners to Allah that fire will be their punishment. Okay. So ito yung message ng mga sugo. Ano yung message nila? Sasabihan ang mga believer na dapat masaya kayo, matuwa kayo. Kasi kayo ay sumasamba na sa nag-iisang Allah at hindi nyo siya tinatambalan. Ano ang reward sa inyo? Walang iba kundi ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then yung mga tao naman nagtatambal, sasabihin ng mga sugo, pag hindi kayo tumigil dyan, ang magiging reward sa inyo ng Allah, ay ang punishment sa inyo ng Allah, walang iba kundi ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi kayo tumigil sa gawain sa pagsamba maliban sa Kanya. Kaya winawarningan sila ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pag hindi nila tinigilan yun, walang ibang mapupuntahan kundi ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then next, Aurora. Aurora. What is the proof? What is the proof of the above? We sent the words of Allah. We sent messengers as bearers of glad tidings and as warners that men may have no plea against Allah after the coming of the messengers. And Allah is mighty, wise. Okay, so tingnan mo dito, ang proof natin, rusulan mubashirin, rusulan mubashirin, ang mubashirin, mga, teka lang, rusulan, ang mga sugo, mubashirin, nagbibigay ng glad tidings, nagbibigay ng, kung gumawa ka ng mabuti, sasabihin sa iyo, ang reward mo, mashallah, paraiso, ang reward mo, magiging masagan ang buhay mo sa loob ng libingan, magaan ang pakiramdam mo doon sa araw ng paghukom. Yun ang tawag, mubashirin. Walang munzirin naman, nagwa-warning sila kapag gumawa ka ng pagsuway sa Allah, kapag gumawa ka ng against sa law ng Allah, ang punishment sa iyo ng Allah, impyerno, ang punishment sa iyo ng Allah, sobrang hirap sa loob ng libingan mo, ang punishment sa iyo ng Allah, sobrang paghihirap doon sa araw ng paghukom. And then, li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah, para hindi na magkakaroon pa ng reason ang mga tao pagdating sa kabilang buhay, sa araw ng
resurrection, sa araw ng paghukom, wala na silang maibibigay pa na dahilan sa Allah subhanahu wa ta'ala. After ng mga sugo. Kasi napadala na sila. Ang tatanungin lang doon, napadalan ka ba ng sugo? Sasabihin natin, opo. So tapos na. Eh meron palang sugo pinadala sa'yo, bakit hindi ka nagbago? Bakit nanatili ka pa rin sa gawain? Wa kana Allahu azizan hakima. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay aziz. Pinakamakapangyarihan, pinakamalakas, walang nakakatalo sa kanya. At hakiman, ang Allah ay wise. Yalla, next. Balik kay Yusuf. Yalla, Yusuf. Tapos na tayo What dito. is Wala na, huwag na muna, Yusuf. Next week, long quiz tayo next week. Next week, meron tayong long. Mahabang quiz. Ano tawag dito? Unit test. Meron tayong unit test next week. Magre-review tayo and then meron tayong long. Basta long. Ibig sabihin mahaba yun. Okay. Anong gagawin natin next? Aansaran nyo ang quiz. Teka lang ka. Bit 1, term 3, no? Bit term 3, relax lang kayo. Titingnan ko muna yung setting. Titingnan ko muna ang setting. Titingnan ko muna. Padala na natin agad. And then dito. Okay. Nasaan na ang inyong mga group? Pakisagutan na ng inyong assignment quiz. Nag-ano na ba siya? Hindi pa siya nag... $7:45 pala eh. Mm-hmm.